Sama na kayo sa trip ni Dre. Good morning! Andito ako ngayon sa aking starting point. Ito ang gas station sa may Paco, sa Petron, sa Quirino. Dito ako ngayon sa aking first stopover dito sa Cafe Tukan, dito sa Lucena. Dito na ako sa Sorsogon City. Sama na kayo sa Trip ni Dre! Woo! Thank you, sir. Thank you. Hello po, shout out sa mga taga Surigao. For dinner. Ito na ako sa Digos. Supposed to be ang target ko ay Jensan. Less than 2 hours na lang ay Jensan na. Bukas, maaga akong gising, tapos Jensan, and then on my way back to Manila. Sa Dapitan Port after a long drive coming from Digos.
I am now here in my first checkpoint sa ating Luzon leg ng Philippine Loop here at Subic. Dito na ako sa Masinloc, Zambales. So it's 10:25 p.m. After lunch, dito sa Road Trip Diner, I am bound for Antok Benguet. Si Jojo, may-ari ng restaurant. Shout out kay Jojo. Thank you for wrap the lunch. Dito na ako sa La Union. Stop over muna sa bilet dito sa Dunkin Donuts. So dumaan lang saglit sa Baguio, tapos diretso na punta ng Atok. Dito na ako sa highest point dito sa Atok. Dito na ako sa Bugyas, Benguet. So dito ako nakahanap ng lodging house, Alpine G's Lodge. So tuloy tayo sa new highest point sa highway system. Doon yung next checkpoint natin. Dito na ako sa highest point of elevation of the Philippine highway system. Dito ako sa bayan ng Cervantes. Checking out here sa Apo Idon Hotel. Hopefully, ito yung last day ng ating Philippine Loop. Let's ride! Ito ang sikat na Patapat Viaduct dito sa Pagudpod. Ngayon sa bayan ng Abulog, kaso may bumigay. Hindi ako yung bumigay, yung ating 360 ay bumigay. Puro gasgas ngayon yung lente.
mag-improvise sa ating Insta360. So, andito na ako ngayon sa Aparri, Cagayan. It's 12 noon, dito tayo sa Alcala. Stretch break muna tayo at coffee break. Lunch na rin dito sa Alcala Brew. Kakalagpas ko lang ng Tuigaraw. Dito na ako sa Solana. Dito na ako sa Santiago City. It's 3 PM. Something stretch. Dito na ako sa Quirino Province, sa Guday, pangalan ng place. So ako papasok na ng Zigzag Road. Ito yung papuntang Dipakulaw. Dito na ako sa road connecting Quirino Province and Aurora Province. Ito yung itawag lang Cordon, Difon, Madela, Aurora Road. Maraming twisties, kailangang mag-break once in a while at mag-stretch. Mag-sugar load muna tayo. Taran! After ilang oras na biyahe, banking. Kailangan ako pahinga. Dito na ako ngayon sa Dipakulaw. Nice! Time check, 5:53 ng hapon. Last checkpoint, Baler. Time check, 8:35. Dito ako sa Revesia, sa Rizal. Coming from Baler. Whew, ang dilim. Finally, may kanin na rin. Midnight snack. It's almost 11 o'clock in the evening. Dito ako ngayon sa NLEX. Okay, we're heading now to our finish line. Dito na ako ngayon sa finish line. Bali sa Philippine Loop, kung saan ka unang nagpagas nung simulan mo yung Philippine Loop, doon ka babalik, no? After ma-complete mo at matapos mo yung lahat ng mga checkpoints. So ako, dito ako, yan, sa gasoline station ito dito sa Quirino. So after 10 riding days, tapos ko yung Philippine Loop. Nadaanan ko yung lahat ng mga checkpoints all over the Philippines. Salamat sa Diyos. God is good. Philippine Loop completed. Sa haba ng panahon, ng oras na pagdadrive ko, no, makaramdaman mo talaga yung inconvenience saka yung discomfort. Pag fino-focus ko lalo yung inconvenience, yung discomfort, yung ngalay, yung sakit, parang lalo siyang bibigat, lalo siyang naramdaman. Pero when I would focus more on the trip, the journey, yung mga magandang lugar na pupuntahan ko, yung mga taong nakasalamuhan ko, nawawala yung inconveniences tsaka yung mga discomfort na ito. Gaya na ganyan sa buhay, no? Minsan, we focus so much sa mga problema, yung mga bagay na hindi inaasahan nangyari sa atin. Pero if we focus more on the blessings ng mga magandang karanasan, yung mga taong ating nakakasalamuha, parang nawawala yung mga discomfort and inconveniences na ito. In fact, we thank God for the experience itself. Ako, pag medyo mayroong discomfort, parang ayaw mawala, I pray, no? Inside my helmet, I would recite Hail Mary, yung Angel of God, yung Our Father, yung Prayer to St. Michael, no? Tapos, nakakalimutan ko na yung inconveniences. And then, I can, again, focus dun sa magandang tanawin na nakikita ko. Focus more on the travel, on the journey, on the trip. Focus more on the blessings. And you realize, yung discomfort, yung inconveniences, mawawala lang sila. Focus more on God. And we realize how beautiful life is. Amen.
sama na kayo sa Trip ni Dre.